Hello, kumusta mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? Ngayon ay pag-uusapan nga natin yung isang request ng ating kababayan na si Linda Ambrosio, na kung saan tinatanong niya o paano daw ba yung step-by-step process ng application papunta dito sa Canada. So yun yung ating sasagutin sa episode na ito ng ating pag-uusap patungkol dito sa Buhay Canada. Pero bago tayo magpatuloy ay shout out muna kay One Step by Ate Tex, Oliver Placido, Sarkis Sabas, Mary Gonzaga, Linda Ambrosio, Jawo Mora ng Abu Dhabi. Kumusta kayo dyan sa Abu Dhabi, sa ating mga kababayan dyan? Call Milao, ang ating masugid na taga-subaybay. Justin Di Maliwat, Rosemary De La Peña na mga taga San Manuel Isabela, kamag-anak natin, kumusta kayo dyan? At panalangin natin na lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Okay, balik po tayo doon sa ating pag-uusap na kung paano daw ba yung step-by-step process ng application papunta dito sa Canada. Hindi natin iisa-isahin, kumbaga ay general yung ibibigay ko sa inyong information, sapagkat kung tatalakayin natin ito ng lahat ay baka hindi abutin ng isang buwan, ay hindi matapos yung ating talakayin. So mahabang process ito. Ang ibibigay ko lang sa inyo ay yung general overview kung papaano yung process mula zero hanggang sa makarating tayo dito sa Canada at maging citizen dito sa Canada kung nanaisin nyo po. So unahin na natin, wag na nating patagalin, ano? Siyempre, kaya ka nagtatanong, kaya tayo nagre-research patungkol sa mga ganitong aplikasyon ay dahil gusto nating makarating dito sa Canada, siyempre. At sa mga curious lang, kung halimbawa ikaw nanonood ka lang ngayon dahil curious ka lang kung paano ba ang application, baka malay mo balang araw ay maisipan mo rin na mag-apply dito sa Canada at pwede na panoorin yung ating video. Okay, so unahin natin, syempre, kung gusto mo makarating dito, kailangan mag-a-apply ka muna. Yun yung tinatawag nating step 1 is the application. So doon sa application na tinatawag natin, kailangan ay ma-meet mo yung tinatawag nating standard o yung qualifications ng isang company na a-applyan mo dito sa Canada. Siyempre, matutulungan ka ng iba't ibang websites at ng mga tinatawag nating referrals through sa tinatawag nating application. So marami kang kaibigan o kaya naman may alam kang recruiting agency na legal, better to check that in POEA, OWA, at i-check natin mabuti yung validity nila. So, tignan natin mabuti lahat ng proseso nila na iyon. Okay, doon sa tinatawag nating application, mayroon kang dalawang pwedeng kapuntahan doon. Pwede yung tinatawag nating gagamit ka ng second party, yung tinatawag nating recruiting agency o yung mga consultancy na kung tawagin natin, yung second person o yung second alternative mo na po pwedeng puntahan para makapag-apply ka. And the other one ay pwedeng direct hire. So sa direct hire, pwedeng i-recommenda ito ng family mo o ng mga kailala mo, kaibigan mo, na kung saan direkta kang mag-a-apply sa company o kaya naman sa pinapasukan upang sa ganun ay hindi ka na magbayad sa tinatawag nating recruiting agency o doon sa consultancy na kung tawagin natin. From application down, doon sa pwede mong offshoots, pwede mong options na kung tawagin natin recruiting agency, and the other one is direct hire. Okay, halimbawa, natanggap yung application mo, sabihin natin qualified ka at fit na fit ka. So, ano ang susunod na proseso? Yung tinatawag nating mga employer mo o yung employer mo na pinag-applyan mo, it's either pwedeng dumaan ka sa agency o pwede namang direct hire na ni-refer ka ng iyong kaibigan o ng iyong family. Bibigyan ka nila ngayon ng tinatawag nating job offer letter. Doon sa job offer letter, nakapaloob lahat doon ng agreement ninyo bilang employer at employee. Nandun ang pwede mong sahodin, yung mga benefits mo. Nandun yung po pwedeng NOC number mo. Yung mga nakalagay na details na yun ay mahalaga sapagkat hindi i-honor ng immigration sa Canada kung wala yung mga detalye na yon. So I think na banggit ko na o na
na talakay ko na yung patungkol sa job offer letter, kung paano makakakuha ng job offer letter. So, pakitignan na lang sa playlist sa description box. So, pag nabigyan ka ng job offer letter, sabi ko nga kanina, ito ay nakabatay sa tinatawag nating National Occupational Classification or NOC. Halimbawa, ang in-applyan mo ay skilled worker, therefore, doon sa NOC mo ay nakabatay sa NOC number na in-applyan mo. Hindi po pwedeng ang in-applyan mo, halimbawa ay maging bus driver ka o kaya naman fruit picker ka o kaya naman maging cashier ka, dapat nakapaloob doon sa tinatawag nating job offer letter. Hindi po pwede na pagdating mo dito, ang papasukan mo ay halimbawa nurse ka, doktor ka. Ibig sabihin, walang problema doon. Ang magkakaproblema ka ay baka questionin ng Immigration Canada at illegal yon sapagkat ang finilapan mo na kontrata mo sa iyong employer ay nakapaloob dun sa tinatawag nating job offer letter. Kapag dating mo dito, dapat yun din ang maging trabaho mo kasi iniiwasan ng Government of Canada na ma-exploit yung tinatawag nating mga lakas paggawa na manggagaling sa ibang bansa o dito man sa Canada. So after, anong susunod? So after na mabigyan ka ng job offer letter, pwedeng dumaan ka sa tinatawag nating another application. So yung another application na ito, pwedeng idaan ka ng it's either ng employer mo later on o kaya ng recruiting agency mo kapag gumamit ka ng agency in behalf sa application mo. So pwede ka nilang idala sa tinatawag nating Provincial Nominee Program. Pwede ka nilang idala sa tinatawag nating Atlantic Piloting Program. Pwede ka nilang idala sa tinatawag nating Rural and Northern Immigration Program o kaya naman pwede ka nilang idala sa Express Entry or whatever na pwedeng maging conveniente para sa kanila. So sa lagay namin, based and through our experience, dumaan kami sa tinatawag nating, so nag-apply kami through direct hire, employer namin ang naglakad ng papel, and then nabigyan kaming job offer letter, and then idinaan kami sa tinatawag nating Provincial Nominee Program. Sa kaso ng Saskatchewan, meron kaming tinatawag na Saskatchewan Immigration Nominee Program na kung saan ikaw mismo yung mag-a-apply as direct hire. Pero kung dumaan ka sa agency, pwede ka rin nilang idala sa mga provincial nominees. So sa palagay ko, isa ito sa pinakamadali at sureball, medyo mahaba yung proseso pero sureball na makakarating ka dito sa Canada. So tiyagaan lang yan. Or sa kahit na anumang programa ng gobyerno ng Canada na pwede ka at suited at pwede yung family mo later on na madala mo dito. Kasi yun talaga ang gusto ng Government of Canada. So pagkatapos na maidala ka doon sa iba't ibang programa, mahaba ding proseso yon. Siguro abot ka ng 3 to 4 months, 6 months, maybe sa mga nominee programs, sa Atlantic, Rural, Piloting Program, Express Entry Program ng gobyerno ng Canada. Susunod dito, pag na-approve ka na sa level na yon, meron ka pa, hindi pa tapos, mayroon pang susunod. Then pagkatapos ng iba't ibang programa na yun, pwede ka nang mag-apply sa tinatawag nating work permit visa o yung tinatawag nating temporary residence permit kung tawagin natin. Then after that, pag sinabi nating temporary residence, ito yung work permit na tinatawag natin. So after na malusutan mo yung work permit na yon, meron pang susunod. Kung gusto mo na pangmadalian lang yung trabaho mo at uuwi ka na ng after siguro ng 4 years, 10 years, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, sige hanggang work permit lang, pero ayaw mo yon. Kasi ang gusto mo ay maging permanent resident ka ng Canada. At yun ang susunod mong a-applyan naman. So pagkatapos ng tinatawag nating work permit, ang susunod na applyan mo naman ngayon ay tinatawag nating permanent residency, yung PR na kung tawagin natin. Para nang sa ganon, hindi ka pauwiin ng Pilipinas. Kasi yung work permit, sabi natin, may validity, may expiration. Pag natapos yung kontrata mo, yung work permit visa mo, uwi ka na. Pero pag sa PR, hindi ka pa uuwiin unless may ginawa kang hindi maganda. Pauwiin ka. And then after that, so mahaba-haba din yung proseso. Hindi ko alam, sabi ata nila ngayon ay 18 months. Hindi ako nagkakamali. Pero depende rin yon sa iyong pag-apply o sa bilis mong magpasa ng papel.
Okay, and then after that, kung gusto mo maging citizen ng Canada, ito na. Pwede ka uling mag-apply sa pamamagitan ng tinatawag nating citizenship program ng Government of Canada. Parang ang masyadong mahaba naman kung susundin ko yung proseso na yan from work permit PR. Ngayon ang tanong, pwede ba na pagsabayin ko yung work permit and permanent resident application? Yes po, pwede po yon. Okay, ganito ang pangyari. Balik tayo sa Provincial Nominee Program, Atlantic and Rural Northern Immigration Piloting at sa iba't iba pang program ng government. So from there, nabigyan ka na ng job offer letter, approve ka na sa Provincial Nominee, approve ka na sa Atlantic, at approve ka na sa Rural, approve ka na lahat doon. Pwede mo naman ngayong pagsabayin yung work permit at yung tinatawag nating permanent residency. Para nang sa ganon, parehong umuusad yung papel mo. At pagdating mo dito, o kaya naman, pwede kang pumunta rito as work permit at habang naghihintay ka ng expiration ng iyong work permit, ay lumalakad naman yung permanent residency mo. Ibig sabihin, siguro bago mag-expire, yung work permit mo, approve na o masasabi nating ikaw ay PR na o permanent resident na ng Canada. Okay, I will share yung nangyari po sa amin. So, na-approve na kami ng tinatawag nating Provincial Nominee Program. Kami po ay direct hire. Nag-apply po kami directly at recommended po ng aming kamag-anak na makapunta dito. So, thank God dahil may mga kamag-anak tayo na talagang very supportive. And then, nung na-approve na yung aming Provincial Nominee Program, so sabay po naming in-apply yung tinatawag nating work permit at permanent resident application nung nasa Pilipinas lang kami. Kasi bibigyan ka ng provinces, ng offshoots or ng option kung ano ang i-apply mo. Kung pwedeng permanent residency agad, well and good, pwede yon. Pwedeng work permit and then later on, i-apply mo na lang yung PR mo, pwede po yon. Pero ang ginawa po kasi namin, medyo mas magastos ng kaunti, pero sure ball. So, ang ginawa po namin, habang ina-apply namin yung aming Provincial Nominee Program, nagre-research na po kami kung paano namin mapapadali yung pag-alis namin sa Pilipinas. So, ang nangyari, in-apply muna namin yung tinatawag nating work permit, temporary residence program ng Government of Canada. In a matter of 2 months, na-approve po yung tinatawag nating work permit kasi kompleto kami ng papel. Nung matapos naming ma-apply o ma-process yung work permit namin, isinabay na namin agad yung permanent residency namin at sinabi doon nung on the process na yung permanent residency namin, bumalik naman ngayon yung tinatawag nating work permit visa. So, ibig sabihin, kailangan na naming umalis within, hindi ko alam kung 60 days or 30 days, dapat makarating na kami dito sa Canada. After 3 months na in-apply namin, yung work permit namin ay gumugulong naman yung application namin sa tinatawag nating PR application. Ang nangyari ay pinayagan na kami ng Government of Canada na makapunta dito sa Canada. Nung mapunta na po kami dito, ang hawak namin ay work permit. Pero doon pa lang sa Pilipinas ay tinatawagan na kami ng Embassy of Canada na nasa Pilipinas na approve na yung aming permanent residency. Kaya kumbaga, nag-land kami dito, actually, landed immigrant and at the same time, work permit yung hawak namin. So, eksakto na 1 year yung application namin simula nung nag-apply kami hanggang sa matanggap namin yung PR approval namin. So, ganun po yung nangyari. Kaya, nung nakarating na po kami dito, ay ipinabalik namin o isinend namin yung aming passport sa Pilipinas para tatakan naman ng tinatawag nating permanent residency. So, after 30 days, nakuha na namin yung aming permanent residency, yung tinatawag nating COPR, yung confirmation na kami ay permanent resident na nga ng Canada. So, ganun lang po kadali. Medyo lengthy yung ating proseso pero makukuha natin sa tiyagaan. So, i-wrap up lang natin. Ulitin ko lang po para nang sa ganun ay mas malinaw. So, from application, pwede tayong pumunta sa recruiting agency or direct hire. And then after that, ay bibigyan tayo ng tinatawag nating job offer letter. And then pagkatapos nating mabigyan ng job offer letter, ay apply naman tayo sa iba't ibang program ng Government of Canada na pwedeng Provincial Nominee Program,
Atlantic Pilot Program, po pwedeng Rural and Northern Immigration Program, etc. etc. At pagkatapos nating ma-approve doon, dadaan naman tayo sa work permit, visa application, and then PR and then citizenship, if you like. O pwede namang pagsabayin yung work permit and permanent residency. Mas magastos lang, pero worth it naman. And then, po pwede nang maging citizen kapag na-meet na yung iyong mga qualifications. So, I hope nakatulong po itong munting talakayan natin sa ating episode ngayon na kung saan ay dalangin natin na yung application o yung nangangarap na mapunta dito sa Canada na tulad natin ay mabigyang katugunan. So, syempre, panalangin pa rin po at gawa ang karamay natin sa pag-a-apply natin. At kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, mag-subscribe na. I-hit ang ating like, mag-comment po sa ating comment section. And syempre, pwede nating i-share ang ating mga videos at makatutulong po na malaki sa Rod's channel. At hanggang dito na lamang. Salamat. Paalam.